Dear Kuya Bono, hindi naman ako joker pero parang naging joke ang pagkatao ko, maging ang buhay ko. Yung ama at ina ko ang mga jokers. Siguro nadamay lang ako. Ang mama ko ay pangalawang asawa lang ni Papa. Sa una at original na asawa ni Papa, dalawa lang ang anak nila. Sa mama ko, inabot lang naman kami ng 4 at ako ang bunso. Inabot lang ng 4 ka ako dahil ang plano daw talaga nila ay 7. At papangalanan nila kami ng mga pangalan ng mga araw. Kaya ang panganay namin ay si Ate Sunday, sumunod lalaki si Kuya Mon. Then si Ate Tuesday and ako, hello, I'm Wednesday. Pero tawagin nyo na lang ako sa aking palayaw na Wens. Sa ngayon ay 38 na ako, Kuya Bono. Isa na ring ina at kasalukuyang OFW dito sa Dubai. Dati ay pangarap ko lang makapunta dito pero dahil napakatagal ko na rin dito ay nauumay na rin ako. Kung nanonood kayo ng mga Dubai Reels sa Facebook at hindi ka pa nakakapunta dito, baka na-amaze ka rin sa mga lugar, buildings, parks, malls, supercars. Dubai is truly a mega city with lots of amazing things. Pero kung matagal ka na rin dito, mauumay ka na rin at ako, mas namimiss ko pa ang aming baryo dyan sa Nueva Ecija. Ito, i-describe ko sa inyo. Mula sa highway, pangalawang barangay ang sa amin. May sapa na naghihiwalay sa unang barangay sa aming barangay. Ang tawag sa unang purok sa bungad ay Bukana, ang nasa dulo naman ay Hulo. Imagine mo ang kwadrado, hatiin mo sa 4. Yung una nga ang Bukana na siya ring purok 1 at 2. Sa gitna ay bukid na nasa 4 o 5 ektarya siguro. Yun ang pinakasentro ng barangay. Katabi ng bukid ang barangay hall, health center at basketball court na walang bubong. Dalawa kasi ang basketball court sa amin. Meron kaming basketball court na may bubong na pinagawa ng aming congressman. May tatak yun, malalaking lettering sa bubong. Pangalan ng congressman. Nasa purok 3 ang court na yon. Sa kaliwang bahagi naman ay purok 5 at 6 at sa hulo ang purok 7 na siyang may pinakakonting bahay dahil bukid ang marami. Bahagi din ng purok 7 ang lugar na kung tawagin ay Ibayo, Ibayong Sapa, na siyang kinaroroonan ng aking bahay. Pangatlong bahay ko, Kuya Bono. Sa Ibayo, 2 bahay lang daw noon ang naroon. Bahay ni Lola at bahay ng kuya ni Lola. Noong patulan ni Mama si Papa, nagtayo sila ng malaking bahay dahil nga 7 anak noon ang plano nila na hindi naman natuloy. So ang mga kalaro ko lang noon dati ay mga kapatid ko. Pero nung mag-elementary na ako ay dumami na ang bahay sa Ibayo. Nagkaroon na ako ng mga kalaro pero yung best friend kong si Charo noon ay choosy sa kaibigan kaya kapag sinabi niyang huwag kaming makipaglaro sa iba, sa mga batang madudungis ay siya ang nasusunod. May mga ibang bata kasi doon, kabilang sina Jenny, Ama, Bobong at Dennis. Mahihirap sila, Kuya Bono, kaya natural, hindi sila maayos tingnan at ayaw ni Charo ang ganong bata. Cute pa naman sana sina Ama at Bobong. Magkapatid sila pero dahil katulong sa Maynila ang nanay nila at tatay lang nila ang kasama nila sa kanilang bahay ay napapabayaan sila. Butas lagi ang short ni Ama noon. Kapag uupo ay nag-hello ang bird niya. Grade 5 na kami ni Charo nung umalis sina Ama at Bobong sa Ibayo. Kinuha sila ng lola nila sa mother's side at dinala sila sa San Antonio.
Naiwan ang tatay nila doon at actually, bahagi ng lote ng tatay ni na ama ang nabili ko para pagpatayuan ko naman ang sarili kong bahay. Pangatlong bahay na tinirhan ko, Kuya Bono, doon sa aming barangay. Oo, nakatatlo ako ng bahay kasi nakaapat na rin ako ng asawa. Sa unang nakasama ko, sa bahay ng magulang ko kami tumira. Yung sumunod na dalawang naging partner ko ay ibinahay ako. Pero itong pang-apat, ako na mismo ang gumastos para maipatayo. Kung bakit nasabi kong parang joke-joke ang buhay ko kasi ganito. May kaibigan akong bakla na UP graduate, major in linguistic ang nakaisip na yung palayaw ko daw na Wens, shortcut ng Wednesday ay naglalarawan ng kalandian ko. Imagine ko daw na nasa area ako at nakatanaw sa aming barangay. Hatiin sa apat ang barangay, North, East, West, South. News, NEWS. At kung i-rearrange mo ang mga letra, ang news ay magiging Wens na palayaw ko. Unang nakasama ko si Ronnie na taga Purok 5 na nasa bahagi ng West. Pangalawa ay si Jano na nagpagawa naman ng bahay sa Purok 3 na nasa bahagi ng East. Pangatlong nakasama ko si Arjan na taga Bukana, Purok 2, bahagi ng South. At ang pang-apat at panghuli, so far, ay si Deo na taga Hulo, Purok 7, bahagi ng North. In short, sa apat na bahagi ng barangay nagmula ang mga naging asawa ko. At sakto naman sa palayaw kong Wens, WENS na parang West, East, North, South. Pero ayokong isipin nyo na sila lang apat ang bumuo sa love story ko, Kuya Bono, kasi ang totoo, nakapitong boyfriends ako. Siguro may nagsasabing malandi ako, which is true naman kasi marami nga ako napatulan, pero hindi ganun ang personality ko. Gusto ko pa rin isipin na mas maraming tao pa rin ang rumirespeto sa akin dahil sa mabuting pag-uugali ko, ugaling minana ko sa lola iday ko. Tomboy ang panganay namin sa Ate Sunday pero siya ay matalino, aktibo sa lipunan dahil nung high school ako ay siya ang SK chairman. Marami siyang kaibigan o barkada kaya't madalas ay maraming tao sa bahay. Namana niya kay Papa ang pagiging bukas niya sa tao. Sa likod ng aming bahay ay may 2 kubo doon, big kubo at small kubo. Yung big kubo ay malaki talaga. Kubo ang tawag namin dahil gawa ito sa kahoy, kawayan at pawid ang bubong. Wala itong dingding pero kalahati ng big kubo ay may makintab na sahig na yari sa kawayan. Ang sinumang hindi na makauwi matapos ng inuman ay doon na matutulog kung lalaki ito. Sa likod naman ng big kubo ay may maliit pang kubo, ang small kubo. Iyon ay may dingding at may mga pinto at bintana. Dati ay tirahan yon ng aming lola iday na ayaw kasing tumira sa aming bahay nung nabubuhay pa siya. Kung may babaeng kaibigan si Ate Sandy na hindi makakauwi ay doon matutulog sa small kubo. Bawal doon ang lalaki. Si Ronnie ay mas bata pa ng 1 taon sa akin pero noon ay SK kagawad na siya. Number 1 pang nanalo sa eleksyon noon dahil sa kanyang kakisigan at galing sa basketball. 16 lang siya noon pero ang height niya ay 5'9" na. Madalas din sa bahay noon si Ronnie dahil magkasundo sila ng Ate Sandy ko na siya ang SK chairman noon.
Pero dati ay hindi nakikipag-inuman si Ronnie. Ginagawa siyang utusan noon ni ate, bili ng ganito, mag-crack ng ice, magluto ng instant pulutan. Pero isang gabi ay bigla na lang siyang humarap sa inuman at nalasing. Yun pala, halos nagsabay ang pagdating ng dalawang mabibigat na problema sa kanya. Ang paghihiwalay ng parents niya at pag-iwan sa kanya ng girlfriend niyang si Diana. Si Diana ay schoolmate din namin sa public high school kung saan kami nag-aral noon. Isa siya sa pinaka-famous na babaeng estudyante sa school dahil halos nasa kanya na ang lahat. Katalinuhan, kagandahan at kayamanan. Though hindi naman ganun kayaman, may kaya lang ang kanyang pamilya. So sa gitna ng pagdadalamhati ni Ronnie sa kanyang problema noon ay pumasok naman ako sa buhay niya bilang someone na concerned lang at nakakaunawa. Oo, marami silang mga kaibigan ni Ate Sunday pero yung iba kasi halatang insecure kay Ronnie kaya hindi siya gaanong pinapansin. Ako ang talagang naglaan ng oras at damdamin para kay Ronnie kasi ang totoo, matagal ko na siyang gusto. Kahit na that time ay may boyfriend din ako na hindi ko nga lang ganun kamahal. May isang gabing lasing si Ronnie at umiiyak mag-isa sa likod ng kubo. Sinamahan ko siya. Hinaplos-haplos ko ang likod niya bilang pagdamay. Maya-maya ay niyakap niya ako. Nagpasalamat. Pero pagkatapos ng yakap na yon ay hinagkan niya ako sa mga labi ko. At ang halik na yon ay nauwi sa pagkubkub ni Ronnie sa pagkababae ko doon sa small kubo. Hindi ako tumanggi. Hindi lang dahil in love nga ako sa kanya kundi dahil pakiramdam ko lang Kuya Bono ay makakatulong din yon para maibsan ang kanyang pagdadalamhati. First time ko yun Kuya Bono at natural, andun yung hapdi at kirot dahil malusog ang alaga ni Ronnie. Tiniis ko na lang, sinakop na rin ako ng kamunduhang tanging ako at si Ronnie lang ang laman. Pero lingid sa aking kaalaman ay may mga mata palang kanina pa nakasilip sa amin. At huli na nung marinig ko ang sigaw ni Ate Sunday sa labas ng kubo kasabay ng pagkalampag niya sa buhong dingding ng kubo at pagtakbuhan na rin ng mga kaibigan niyang naging saksi sa karupukan namin ni Ronnie. At dahil marami silang nakakaalam sa nangyari, hindi pumayag sina Mama at Ate Sunday na matapos yon ng ganun-ganun lang. Alam kasi nilang kakalat yun sa barangay at syempre, magiging issue kami ng mga alagad ni Marites. Pinatawag ang magulang ni Ronnie. Papa niya ang dumating at kay dali nitong sumang-ayon sa gusto ng ate kong SK at mama kong feeling entitled. Sa madaling salita Kuya Bono, nagsama kami ni Ronnie na para mag-asawa sa edad naming 16 lang noon. Kaya nga si Ronnie Kuya Bono mula west side ng barangay ang una kong nakasama. Pero hindi naman kami nagtagal dahil mahal na mahal pa ni Ronnie ang ex niyang si Diana. Hindi man sinasadya ni Ronnie ay halata ko talaga na hindi niya ako mahal. Nakikisama lang siya kasi nga sa amin siya nakatira. Nasasaktan ako sa bawat sandaling nalalaman ko na si Diana ang iniisip niya. Naging palainom na siya at kapag nalalasing ay iiyak pa rin o magwawala. Hanggang sa may isang gabing prinangka siya ng isa ding SK kagawad na ka-age ni Ate Sunday. Ano pa bang iniimot-imot mo Ronnie ha? Dito ka na nga nakatira. Ayun na ni Wenz. Bakit nagdadrama ka pa rin? Nadulas siya Kuya Bono at nabanggit daw niya ang pangalan ni Diana. Wala kasi ako sa inuman noon. Nasa loob ako ng bahay. Nagre-review dahil exam namin kinabukasan. Lumabas lang ako nang magkagulo na sila dahil diniin talaga siya ng kagawad ni SK. Pinagsabihan daw siya nito ng manggagamit at oportunista at natural na saktan naman si Ronnie kaya nagkagulo sila. Ang masakit Kuya Bono ay alam kong totoo ang bintang ng SK kagawad kay Ronnie. Hindi ko lang din maamin sa sarili ko noon na hindi ko lang kayang palayain si Ronnie.
3 days later, Kuya Bono, ay humarap din ako sa inuman dahil nung hapon ay nakita kong magkausap sina Ronnie at Diana sa likod ng gym ng school namin. Umiyak ako noon pa lang at hindi nawala ang sakit sa kalooban ko, kaya naman humarap ako sa inuman at hindi ako umalis kahit pinapaalis ako ni Ate Sunday. Inusisan nila ako. Tinanong ng tinanong at sinagot ko sila ng ayon sa totoong damdamin at isipan ko. Wala pa rin noon si Ronnie, pero nung dumating siya ay tapos na ang usapan. Si Ate Sunday na mismo ang nagsabi sa kanya na hindi na siya welcome sa loob ng aming bakuran. Kaya naman ang unang lalaki na kasama ko sa aming bahay ay nakapiling ko lang ng 3 buwan at 7 araw. At kahit masakit sa akin ay tinanggap ko na lang. Hindi raw kasi tama na ako lang ang nagmamahal. At kung mahal din daw talaga ako ni Ronnie ay gagawa siya ng paraan para makabalik siya sa akin at maging welcome ulit siya sa aming bakuran. Pero wala siyang ginawa, kaya babay na lang sa una kong jowa. Kamo Kuya Bono, at hindi ako nabuntis ni Ronnie. Pero pang baka daw walang L talaga sa akin si Ronnie kaya wala kaming nabuo. Sabi pa baka daw sa mga sandaling nakapatong sa akin si Ronnie ay mukha ni Diana ang ini-imagine niya. Nasaktan ako sa birong yon. Binato din ni Ate Sunday ng balat ng saging ang SK Kagawad na nagbitaw ng birong yon, tsaka pa ito minura. Ang totoo, hindi naman ako pangit, Kuya Bono. Hindi nga lang din ganun kaganda noon. Kumbaga, saktuhan lang dati. Pero sa ngayon alam kong maganda na ako dahil sa tulong ng siyensya. 18 anyos pala ako, Kuya Bono, nung magpatangos ako ng ilong. Papa ang ginastos ko. Oo, Kuya Bono, kung pera lang, mapera si Papa. Siya sa diskarte, maganda pagkapwa, sa buong barangay, pero wala yata siyang social gathering na kung hindi ito makakatulong sa mga negosyo niya. Racket si Papa, Kuya Bono, kaya nga afford niyang sustentuhan ang 2 pamilya niya. Nasa bayan ang malaking bahay ni na Papa, bahay nila ng urig niyang pamilya. Malaki din ang bahay namin sa barangay pero hindi kagandahan. Malawak lang ang bakuran at masaya nga dahil lagi may ganap ang aking ate na chairman ng kabataan. Si Ate Sunday talaga ang paborito ni Papa dahil pareho silang maboka, nakipagkapwa, kaya naman sunod sa luho si ate kay Papa at madalas kahit mali ang gawain ni ate, konsintihin pa rin siya ni Papa at ipagtatanggol. Marami kaming bashers noon sa barangay, lalo na kay Ate Sunday nga na naturingang SK chairman, pero nagbimistulang beer house ang bahay dahil sa dalas nilang mag-inuman ng mga kagawad niya. Maraming may kaya sa barangay namin, lalo na yung mga taga-bungad, yung purok 1 at 2. Naroon ang malalaking bahay na may nagtataasang bakod at nagagandahang gate. Ang mga tao doon, walang pake sa mga issue ng barangay. May mga medyo may kaya din sa purok 3 at 4. At naroon na mga bashers ng pamilya namin. Pero ang 5, 6 at 7, mga kakampi namin ang karamihan doon. Mga mahirap at simpleng pamilya at doon nanggagaling ang pila kapag nagpapamigay sina Papa at Ate Sunday ng ayuda. Ayuda na galing mismo sa bulsa ni Papa kapag birthday ng tatay niyang si Lolo Igme na sa picture ko na lang nakita. Pero ayon sa kwento, si Lolo Igme ay kagaya din ni na Papa at Ate Sunday. Mahilig silang makihalubilo sa mga kabarangay kahit na hindi sila politiko. Si Ate Sunday lang naman talagang sumabak sa politics kasi nga maliban sa mahusay siyang makipagkapwa ay matalino din siya. Laging nasa top sa klase niya sa kursong political science noon. Oo, bahagya akong gumanda matapos ng nose lift.
na ginawa sa Maynila kung saan ako nag-aral noon. BS Tourism ang kurso namin ng pamangkin kong si Mary Noll. Siya at si Ate Susette ang kasama ko sa kondo ni Papa sa Grand Residences sa Espanya, Manila. Sina Mary Noll at Ate Susette ay mag-ina. Panganay na anak ni Papa sa urig niyang asawa si Ate Susette na isang single mom at professor noon sa FEU. Si Mary Noll naman ay mas matanda lang sa akin ng 3 months at dati ko na siyang kaibigan noon pa kasi madalas siyang isama ni Papa noon sa barangay namin. Hindi maarte si Mary Noll. Hindi siya kagaya ng pinsan niyang anak ng nag-iisang kapatid ni Ate Susette na si Ate Sylvie. Mga sosyal sila at mapagmataas. Kagaya sila ng lola nila, yung rig na asawa ni Papa. Idea actually ni Papa na pag-aralin ako sa Maynila. Hindi ko masyadong gusto ang lumayo kay Mama pero dahil vibes nga kami ng apo niyang si Mary Noll, ay naisipan niyang pagsamahin kami sa isang bahay, isang school at magkaparehong kurso din. Yun nga lang Kuya Bono, hindi talaga ako masipag mag-aral at na-boring ako sa Maynila. Naka 2 years lang ako sa FEU at bago pa masira ang ulo ko ay kinausap ko rin si Papa na ibalik niya ako ng Nueva Ecija. Wala nang nagawa si Papa dahil alam niyang patriotic talaga ako by nature. Nalungkot si Mary Noll noon pero pinayuhan ko siya na gamitin niya ang kagandahan at talino niya. Bawasan ang pagkamahiyain niya para makatagpo siya ng ibang magiging kaibigan niya. Naging dependent at sobrang clingy kasi sa akin noon si Mary Noll. As in kapag nasa loob kami ng school campus, nakakapit niyan sa bisig ko na parabang may aagaw sa kanya mula sa akin. Oo, pamangkin ko siya pero never niya akong tinawag na tita. At hanggang ngayon Kuya Bono na matatanda na kami, ganun pa rin siya sa akin. Best friends pa rin ang turingan namin. Nag-transfer ako sa CIC or College of the Immaculate Conception sa Cabanatuan City. Naroon kasi ang mga universities Kuya Bono. Mas malapit sana ako sa CLSU sa Muñoz pero mahirap mag-transfer doon kaya sa Cabanatuan ako nilipat. Nung una nagko-commute ako pero naawa sa akin sina Mama at Papa dahil nga ang aga kong gumigising para lang hindi ma-late sa school. So nag-rent ng apartment si Papa at pinagsama niya kami ni Liza na anak ng katulong nila. Si Papa ang nagpapaaral kay Liza kasi matagal na nilang katulong ang mama ni Liza. Sa NEUST naman nag-aaral si Liza, public university yon pero siyang pinakamalaking university sa Nueva Ecija. Si Liza ay nakakatuwa dahil dapat sana ay pinagbubuti niya ang pag-aaral niya para maiahon niya sa kahirapan ng mama niya pero kapareho ko naman siyang easy-go-lucky at may pagka-malandi rin. Well, maganda kasi si Liza, sexy pa. At dahil sa kanya ay nakilala ko ang pakalawang lalaking minahal ko, si Harvey. Hindi ko pa rin ganong limot si Ronnie noon pero lalo ko pa siyang naalala lagi noong kami na ni Harvey dahil marami silang pagkakapareho. Lalo na sa hilig sa basketball at sa pagkakaroon ng ex na mahal pa niya. Yes Kuya Bono, muli lang akong lumuha nung makaraan lang ng 5 buwan na relasyon namin ni Harvey ay bumitaw din ako sa kanya dahil mahal pa niya ang ex niya. Sabi niya friends na lang sila at wala na daw pag-asang maging sila ulit. Relihiyoso pa si Harvey Kuya Bono
Madalas kami nagsisimba noon at taimtim siya kung magdasal. Until one day nabasa ko ang chat ni Harvey kay Carnelli, yung ex niya. At tumatak talaga sa utak ko ang message ni Harvey na ganito. Lagi ko pa rin pinagdadasal na bumalik tayo sa dati. Kahit mahirap at malaban na Nelly, umaasa pa rin ako. Nagdadasal pa rin ako na bumalik yung dating tayo. O di ba ang sakit? Kesa naman magmukhang tanga Kuya Bono ay maayos na lang ako nakipaghiwalay kay Harvey. Hindi siya tumutol. Inunawa niya ako at yun, for the second time ay wasak ulit ang puso ng lola niyo. Pero hindi ko pinagsisihan yun Kuya Bono. Actually naisip ko nga noon na kung nakaya ko ngang i-let go si Ronnie, makakaya ko din yun kay Harvey. At hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Alam ko, ramdam ko noon na darating din ang tamang lalaki para sa akin. And all I have to do is wait. And yes, I waited for 2 years Kuya Bono. 21 years old ako, graduating na sa college nung tamaan ako ng bola ng basketball at may isang basketball player na tumakbo at inuna niya ang lumapit sa akin at nagsorry bago niya pinulot ang bolang tumama sa balakang ko. Siya si Jano, ang pangalawang naging asawa ko. Hindi kagwapuhan si Jano Kuya Bono pero matangkad siya at mahilig din sa basketball. Isa ang tita ni Jano sa mga bashers ng pamilya namin. Nakikitira lang kasi si Jano noon sa tita niyang si Tita Carlota. Single mom ang mama ni Jano. Nabuntis sa pagkadalaga pero that time na magsimulang manligaw sa akin si Jano ay nasa UK ang mama niya. Isa itong caregiver doon. Ang totoo, kinwestiyon ko noon si Jano kung seryoso talaga siya sa akin kasi alam naman niyang naging live-in partner ko si Ronnie noong 16 years old kami. Sabi niya, wala daw yun sa kanya at isa pa, matagal na yon at may asawa na si Ronnie. Well, good for him kasi nagkatuluyan sila ni Diana at sa bahay ni na Diana sa bayan sila nakatira. Habang tumatagal Kuya Bono ay nasasanay naman ako kay Jano. Oo, nung una, wala talaga siyang itsura. Pero kapag pala nakakasama mo siya ng matagal at araw-araw ay marami kang makikita sa kanya na hindi nakikita ng iba. Until sa paningin ko ay gwapo na siya. But to be honest, hindi itsura ang dahilan kung bakit ako nakipagrelasyon kay Jano kundi isa na doon yung awa ko sa sitwasyon niya sa pakikitira sa bahay ng Tita Carlota niya. Marami siyang pinsan at hindi raw sila patas. Marami daw pagkakataong nabubuli siya lalo na nung mas bata pa siya. Pero wala siyang choice kundi manahimik at magtiis dahil nga nasa abroad ang mama niya. Mula nung maging kami ni Jano, naging close na rin sila ni Ate Sunday. Madalas na rin tumambay si Jano sa bahay pero hindi ko siya pinapayagang uminom kasi mataas ang respeto ko kay Tita Nadine, mami ni Jano na parang inihabilin pa sa akin si Jano noon. Sa chat lang kasi nga nasa UK siya. Lagi kami nagchat-chat ni Tita Nadine at sa tuwing magpapaalam siya ay, ikaw nang bahala kay Jano ha. Pakialagaan siya kasi nandito pa ako. Huwag mo siyang papayagang magbisyo ng kahit ano. Until one day Kuya Bono ay kachat ko ulit ang mami ni Jano at kahit pabiro ang sabi niya ay, what if magpakasal na kayo ni Jano Wens? Pareho naman na kayong 21. Magpapatayo tayo ng bahay dyan para makaalis na rin si Jano kina Ate Carlota. Ang sagot ko naman noon kay Tita Nadine ay, hindi po ganun kadali yan tita. Siyempre makikipag-usap pa kayo sa parents ko. Pero kung tungkol sa pag-alis ni Jano kina Tita Carlota, madali lang po yan. Kung gusto niyo po sa amin muna siya tumira. Biro ko naman pero sumeryoso siya at ang sabi,
Naku, hindi pwede yan, Wens. Nakakahiya. Lalaki yung sa akin at hindi tama na siya ang nakikitira sa bahay ng babae. I understand po, tita. Sagot ko na lang at ang sabi niya, ganito na lang, Wens. Magpatayo tayo ng bahay dyan. Si Kuya Wildo, sigurado ako marami siyang kakilalang foreman. Kausapin niyo kaya siya, kayong dalawa ni Jano. Sige po, tita. Mamaya po, kakausapin namin si Papa. Oo, Kuya Bono, yung Wildo ay si Papa. Willie ang pangalan niya, Domingo ang apelido namin kaya nabuo ang palayaw niyang Wildo. Tsaka parang naging expression din ni Papa noon ng sure I will do sa mga taong nakakausap niya tungkol sa mga racket niya. Numero 1 raketero si Papa, Kuya Bono. Hindi yan tumitingin sa maliit o malaki. Basta't pagkakaperahan, sasagot yan ng sure I will do. Numero 1 raketero si Papa, Kuya Bono. Hindi yan tumitingin sa maliit o malaki. Basta't pagkakaperahan, sasagot yan ng sure I will do. Mayroon siyang maliit na hardware sa kabilang barangay, tabi ng highway. Mayroon siyang piggery sa Natividad. May mga bukid siya sa Llanera at sa Rizal. Mayroon din siyang talyer at car wash sa Talavera. May 4 na water refilling station. May barbershop at beauty parlor sa Cabanatuan. Namimili din sila ng mga baboy sa mga barangay. May kasosyo siya sa bodega ng sibuyas sa Palayan City at pati ang pagiging broker o pagbibenta ng real estate at insurance, pinasok niya. Idagdag mo pa ang pagsali sa mga networking na yan, hindi niya pinapalagpas. Sabi ko nga, Kuya Bono, basta't may perang papasok, sasabakan niya yan para sa kanyang mga pamilya. Sa mga business niya, Kuya Bono, mga katiwala lang niya ang nagmamanage. Pero siya ang kumukuha ng mga empleyado niya. Hindi yan tumitingin sa degree o natapos sa pag-aaral. May pinag-aralan o wala. Mas tumitingin siya sa ugali, sa karakter, at pinakaayaw niya ang sinungaling at mayabang kasi siya mismo, Kuya Bono, ay walang kayabang-yabang sa katawan. Napaka-humble niya, komedyante at napakagaling talagang makisama. Kaya nga napakarami niyang kaibigang mga simpleng tao lang, iwas siya sa mga mayayabang at mapagmataas. Pero pag kinalaban siya, lalaban din siya. May nakademandahan nga siyang konsehal ng bayan. Hindi niya inurungan at nanalo siya, Kuya Bono, dahil katotohanan ang naging kakampi niya. Sa 6 na anak ni Papa, 4 kay Mama at 2 sa uri niyang asawa, ako siguro ang pinaka-proud sa kanya. Siyempre kasama ko din dyan si Merinol. Kaming 2 ang sobrang humahanga kay Papa dahil alam namin ang kwento ng buhay niya. Dati ay minamata lang siya ng mga biyanan niya. Parents ng uri niyang asawa kasi talagang galing sa hirap si Papa at wala pang tinapos. Pero dinaan niya sa sipag, tiyaga at diskarte. Nagpursige siya. Mapatunayan lang niyang kaya niyang buhayin ang asawa niyang spoiled brat. Nagawa naman niya pero magkakasundo kami ni na Merinol at Ate Susette sa opinyon na nawala ang pag-ibig ni Papa sa mama ni Ate Susette dahil sa ugali nito. Kaya naghanap ng iba si Papa at ang mama kong luka-luka ang natagpuan niya. Sa piling ni Mama, nabigyan ng pagpapahalaga si Papa kasi maalaga talaga si Mama. Kahit na berat siya, halos lahat dinadaan sa biro ay mapagmahal siyang ina at asawa. So ang natagpuan ni Papa kay Mama ay hindi lang pagmamahal at pag-aalaga kundi saya, tawa at halakhak. Dahil pareho sila, magkasundo sila pagdating sa mga jokes at pranks nila.
Pero alam mo Kuya Bono, maswerte sila dahil masyadong sosyal si Tita Lucy, original na asawa ni Papa, mama ni Ate Susette at Ate Sylvie, kasi hindi niya kinaladkad ang sarili niya sa korte para magdemanda sa pangangaliwa ni Papa. Kumalma lang siya, basta't huwag lang daw pabayaan ni Papa ang responsibilidad niya sa kanya at sa mga anak at mga apo niya. Si Papa, kahit masasabing taksil, ay sinikip naman niyang huwag umabuso. Madalang siyang matulog sa bahay namin. Sinisikap niyang umuwi pa rin lagi sa bahay nila ni Tita Lucy sa bayan, at yun ay pagkilala at paggalang sa tunay na karapatan ni Tita Lucy sa kanya bilang orihinal na asawa. Mabait si Jano, Kuya Bono. May word of honor pa. Malambing din, at nung una, ramdam kong proud naman siya kahit kanino na ako ang jowa niya, kahit na alam niyang alam ng lahat na pangalawang jowa ko na siya mula sa aming barangay. Ang totoo, wala siya sa kalingkingan ni Ronnie kung pisikal na katangian ang pag-uusapan, pero pagdating sa overall na pagkatao, mas okay naman si Jano. So nagpatayo nga kami ng bahay sa tulong ni Papa na siyang nakahanap ng engineer at kontraktor. Ang kapalit nun ay ang hardware ni Papa ang magsusupply ng mga materyales. Dire-diretso ang paggawa, Kuya Bono, kaya naman sa loob ng 5 buwan lang ay natapos ang magandang bahay na may 4 na kwarto. Maganda, masarap tirhan, ngunit ang bahay na yun ay 1 buwan at 6 na araw lang naming natirhan ni Jano bago siya namatay. Isa ako sa mga sinisi nila, damay din si Papa. Mga naninisi sa amin, mga miyembro ng pamilya nila, lalo na ang Tita Carlota ni Jano. Si Tita Carlota ay kapatid ni Tita Nadine na mama ni Jano. Kung hindi daw dahil sa akin, hindi raw sana umalis sa bahay nila si Jano. Hindi daw sana siya napahamak. Umuwi si Tita Nadine noong burol ni Jano, pero hindi naman ako nakarinig ng paninisi sa kanya. Pero hindi rin ako nakakita o nakadama ng pakikisimpatya mula sa kanya. Yung sabihin man lang sana sa akin na huwag ko nang intindihin ang paninisi sa akin ng pamilya niya. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, alam mo, nauunawaan ko si Tita Carlota. Noon pa actually, nung naliligaw pa lang sa akin si Jano, marami na siyang kwento sa akin tungkol sa ugali ni Tita Carlota. Masyado daw siyang mahigpit, sobrang istrikto. Nasasakal daw si Jano sa kanya. Hindi ko lang nasabi noon kay Jano na kailangan gawin ni Tita Carlota yun dahil siya ang in charge kay Jano. At nung maging kami nga, nagpatayo kami ng bahay, nagsama saglit, nakalaya si Jano sa kwadra ng Tita Carlota niya, nagmotor ng lasing, na aksidente, at yun nga, tuluyan siyang nawala. Nagkaroon lang din ng motor si Jano noon dahil sa bonus na nakuha ni Papa mula sa kontraktor. Iyon ang pinangbili ng second hand na motor na siyang nagpahamak kay Jano. Kaya nga kaming mag-ama talaga ang parang sinisisi ng buong pamilya nila.
Pero yun nga, nung sisihin ako ni Tita Carlota sa unang gabi ng lamin ni Jano, nagsorry pa ako at umiyak na lang. Noong taon na yun na nawala si Jano, nag-graduate na din ako ng college at bumalik ako sa Maynila. Hindi ko kasi kayang tumira noon sa barangay dahil pakiramdam ko pag tumitingin sa akin ng mga tao ay may paninisi sa mga titig nila. Kaya yun, muli akong tumira sa kondo kasama sina Ate Susette at Merinol. Nagtrabaho din ako doon ng 3 years bago ako nainggit kay Merinol na mag-Dubai din. Sa Dubai ay magkasama kami ni Merinol sa villa ng daddy niya, dating asawa ni Ate Susette. Papunta na kami pareho ni Merinol noon sa pagiging manang, lalo na ako dahil 4 years na akong walang love life noon. Huli na si Jano. Hindi ko rin ma-imagine kung paano ko natiis yun, Kuya Bono, 4 na taong walang jowa. Pero talagang nawalan kasi ako ng ganang pumatol kahit kanino simula nung mawala si Jano. Kahit sa Dubai, Kuya Bono, hindi ako namamansin ng kahit anong lahi na nagpakita ng interes sa akin. Nung 18 years old ako ay nagpagawa ako ng ilong. At nung 22 years old ako, Kuya Bono, nung nagtatrabaho ulit ako sa Maynila ay may pinagawa naman ako sa labi ko. Kaya masasabi kong nung nasa Dubai ako ay parang hindi na ako naiiwan ni Merinol pagdating sa kagandahan. Kaya nga parang may karapatan akong konti noon na hindi mamansin ng mga nagpapapansin noong mga unang taon ko dito sa Dubai. Kaya lang si Arjan, Kuya Bono, ay hindi ko nagawang iwasan dahil kabarangay ko siya. At ako man din ay nagulat noong kalabitin niya ako habang nagja-jogging kami isang umaga ni Merinol sa Koranic Park sa Alcawanij. Malapit lang ang villa ni Tito Randy na daddy ni Merinol sa park na yon, at si Arjan ay doon din pala nakatira, pero bagong salta lang sa Dubai si Arjan noon. Staff siya sa Dar al-Marefa Private School na nasa vicinity lang din ng Alcawanij, at ang staff house nila ay nasa gawing likod lang ng eskwelahan. To cut the story short, Kuya Bono, sa Dubai nabuo ang relasyon namin ni Arjan, and most of the special moments namin ay nangyari sa Koranic Park at sa staff house nila. 25 na ako noon, 27 naman si Arjan, pero wala pa siyang alam tungkol sa nangyari sa buhay ko sa barangay namin kasi sila yung taga-Bukana, Purok Uno, at kabilang ang bahay nila sa sinasabi kong malalaki at nagtataasa ng mga bakod na parabang hinihiwalay nila ang mga sarili nila sa kalakhang bahagi ng barangay. Kumbaga, sa barangay, sila yung nakatataas. Ganon ang pakiramdam nila. Kinailangan ko pang magkwento kay Arjan tungkol sa mga totoong nangyari sa buhay ko sa barangay namin para lang alam niya. Bahala na ako kung matanggap niya o hindi. And to my surprise naman, Kuya Bono, ay wala daw siyang pakialam sa nakaraan ko. Ang sabi niya, I can't do anything about the past. All I care is I love you today, and I will love you tomorrow and the days after every tomorrow. Nabuntis ako ni Arjan, Kuya Bono, dahil may mga pagkakataon, kadalasan tuwing Friday na walang tao sa staff house nila at naisasama niya ako doon. Pero in all fairness kay Arjan, wala akong duda sa kanya. Naniwala ako na mapapakasalan niya ako pag uwi namin at bago pa nga lumobo ang tiyan ko ay umuwi kami dyan sa Pilipinas. Dumiretso kami sa bahay nila at okay naman ang salubong nila sa amin.
Pero 2 days lang ang lumipas ay nagbago ang turing sa akin ng mga magulang ni Arjan. Yun pala, nakasagap na sila ng kwento tungkol sa akin at sa nakaraan ko. Hindi pala nila ako kilala dati, pero kilala nila ang papa ko. Tinapat ako ng daddy at mami ni Arjan na hindi sila masaya na ako ang pakakasalan ni Arjan na nag-iisang anak nilang lalaki. In fairness kay Arjan, naniwala kong mahal niya ako, Kuya Bono, dahil nagtaas siya ng boses sa magulang niya. Ang sabi niya, kung ayaw niyong ibigay ang blessing niyo sa amin, fine. Nasa right age na kami. Pwede na kami magpakasal kahit wala kayo. Umalis kami noon sa bahay nila Arjan. Naglakad lang kami sa kalsada. Hila-hila ni Arjan ang 2 maleta niya. Umuwi kami sa Hulo, sa Ibayo, sa amin. As expected, nakisimpatya sa amin si Mama at kinonsinti niya si Arjan na okay, magpakasal kayo. Kaya lang gabi nung dumating si Papa, siya naman ang kumontra. Ang sabi niya, nakaka-insulto yung ginawa ng magulang mo sa anak ko, Arjan. Pero ako din, hindi ko rin maibibigay ang blessing ko sa inyo. Wednesday, anak, nakadalawang bigong pag-ibig ka naman na. Kaya mo pa siguro ang pangatlo. Maghiwalay kayo. Pa, buntis ako, di ba? Tanggap ka namin, pati ang magiging anak mo. Hindi lang tayo buo pa rin kundi madadagdagan pa tayo. Pero itong si Arjan, masisira ang pamilya niya dahil sa'yo. Galing ako sa kanila ngayon lang. Nakausap ko ang magulang niya. At wala ni konting pag-aalinlangan sila na itakwil si Arjan kung magmamatigas siya. Pero sir, tama ba yun? I actually don't care kung itakwil nila ako. Ganito naman ang sabad ni Arjan. Noon ay napabuntong hininga si Papa bago sinabing, Wens anak, hindi ganitong klase ng lalaki ang gusto kong mapangasawa mo. Handang tumalikod sa magulang at kalimutan lahat ng paghihirap nila dahil lang sa isang babae. Hindi sa ganun, sir. Sabad ulit ni Arjan. Ang sabi naman ni Papa, Arjan, kung gusto mong pakasalan itong anak ko, kausapin mo ang magulang mo. Kung kailangan mong magmakaawa, lumuhod sa harap nila, gawin mo. Pero kung hindi mo makuha ang blessing nila, sorry, hindi ko rin maibibigay ang blessing ko sa inyo. Mga kahugot, pasensya na kung nabitin kayo sapagkat napakahaba pa pala. So, lagyan natin ng part 2 itong kwento ng kahugot nating si Wens. Pero huwag po kayo mag-alala sapagkat hindi po matagal ang paghihintay ng part 2. Baka bukas makalawa ay mapapakinggan niya na ang last part ng kwentong ito ng kahugot nating si Wens. So, ulit, pasensya na. At sa ating mga shoutout muna, pa-shoutout naman daw po kasama ko sa work, Beng Kulog at Mark Lester. Palagi po kami nakikinig sa inyo. Salamat po from Ryan De La Cruz. Moises De La Cruz, pa-shoutout kuya from South Korea at kay Ma'am Ella Reyes Corcuera ng Ranyag Ramon Isabela. Hi Kuya Bono, pa-shoutout po kami ulit ni Ading Jackie Lou Miguel, mula naman kay Carol Tongpalan Batugal. Ayan ang etasem. Shout out here in Hong Kong. Sherisa Mateo Kapagawan, shout out to you. And sabi niya, shout out naman ulit dito sa Tuaw. Mami Janet, Ate Cheryl, Nung Ralph, Regine na laging nakaantabay sa'yo. Maraming salamat naman. Sherisa Mateo Kapagawan.
Clarence Kumaid Ngateb, hello po, shoutout po from Barlig, Mountain Province. And Pineda Ana Marie, shoutout to you. Ash Kabasi, pa-shout kay Bono, thanks and God bless you too. Roseline, shoutout to you. Daiselin Ferrer Bidania, shoutout to you. Edwin Sarsozo, Kuya, baka naman mapansin mo na ako ngayon, pa-shoutout po yan, napansin na kita. Michelle Dugayon, number 1 abangers from Hong Kong. Maraming salamat, Michelle. Aldrin Monterosa, pa-shout naman po, Kuya Bono, pati din ang pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas. Lagi po kami nakikinig sa mga bago nyo na upload at mga old stories po. God bless din sa iyo, Aldrin ng South Korea. Bobs Baniaga, shout out to you. Maraming salamat. Rowena Subnet Labugin, shout out sa iyo. Ganun din kay Joy Ogano Bantok. Joe Gumaru, salamat kay Bono. Mayroon na naman kami aabangan. Maraming salamat sa pag-abang. Ann Ignacio ng Sampaloc, Cabanatuan, Isabela, shout out to you and to your family as well. Hello kay Bono, pa-shout out naman po sa mahal na mahal kong si Catherine Apaga Mejia. Mula sa hindi ko mabasa, ano ba ito? Korean or Arabic ba to? Ay, hindi. Hindi ba to? Hindi ko alam. Jupiter Ramon, listener po, shout out from Aguinaldo, Ifugao. Magandang hapon sa inyo dyan. Edison Mirasol, Kuya Boro, pa-shout out po sa asawa ko si Sally Mirasol na nasa Hong Kong. Janet Kawilan Cabaro Matalang, shout out to you. Ganun din kay Kate Austria. Bagong papakinggan naman po kayo, maraming salamat po palagi nag-aabang sa mga bagong mag-upload. Hindi nagsasawang mag-abang. Maraming salamat. Leslie Atorod Zechnas, Kuya Boro, pa-shout po ulit ako dito sa Kuwait. Always nakikinig sa mga bagong kwento. Lizelle pala Sanchez. Angela Ligaya, pa-shout Kuya Bono, always a banger here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Maraming salamat. Giselle Tomas Bumanlaga, waiting Kuya Bono sa bagong kwento. Pa-shout po sa amin, always listening here in KSA. Thanks a lot, Giselle. Season Colambano Mayet, sabi naman niya, pa-shoutout na rin po sa lahat ng listeners, lalo na sa family Sola, Colambano, Season, and Burgos from Lasam, Cagayan. Lilibet Balinsad Sabado, pa-shoutout ko rin po sa anak ko na si Kerwin Angelo at Balinsad and Sabado family from Minagbag, Quezon, Isabela. So yan na muna mga kahugot, antabayan na natin ang part 2 ng napakagandang kwento ng kahugot nating si Wens. Dito lamang sa SIT, Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.